Samantala, mga PDL makakagamit ngayon ng bagong makina na gagamitin sa 2025 elections. Si Madeline Villar-Moratillo sa detalye ng balita. Maging mga persons deprived of liberty o PDL na boboto sa 2025 elections, makakagamit na rin ng mga bagong makina. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung sa nakaraang halalan ay dinadala ang balota ng mga PDL sa presinto kung saan sila nagkarehistro, ngayon makakagamit na rin sila ng mga bagong automated counting machines. Susubukan natin ngayon dahil nga sa medyo may sobra naman tayo sa marerentahan natin, ang mga balota ay dinadala pagkatapos sila makaboto, dinadala mismo sa presinto kung saan sila kabilang at doon pinabibilang sa mga makina na naandun. Ayon sa COMELEC, kapag sa isang jail facility ay may 50 o higit pang PDL ang rehistro ng botante, naglalagay sila ng special polling center. Pero kapag mas mababa sa 50, wala po tayong choice kung hindi yung mismong nakakulong, yung mismong PDL ay dadalhin natin sa bawat presinto kung saan sila boboto, doon sa lugar na kung nasaan yung prison facility. Kalimitan kasi doon na rin sila registered. Para masigurong magiging maayos ang proseso ng pagboto at pagpili ng kandidatong ihahalal ng mga PDL, nagsasagwa rin ng COMELEC ng voters education sa kanila. Salig na rin sa naging desisyon ng Korte Suprema, ang mga PDL na wala pang pinal na sentensyang sila ay guilty sa kaso o nakulong dahil sa ang kasong parusa ay less than 1 year, pwedeng makaboto pa rin sa national at local elections. Dahil pwede silang bumoto, sabi ng COMELEC, pwede rin silang maiboto o kumandidato sa halalan. Pero hindi sila pwedeng personal na mangampanya dahil nakakulong sila. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.